Amen. Di ba dapat? Dapat nangangamoy Jesus ka. Dapat nakikita ang presensya ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Tama ba? Kasi tayo po, mga anak tayo ng ating Diyos. Amen? So dapat po nangangamoy Jesus tayo. Dapat po yung presensya ni Jesus ang nasa atin, ang nakikita sa atin. Tama? Kasi kung hindi nakikita ang presensya ng Panginoon at hindi tayo nangangamoy Jesus, ibig sabihin, may problema po tayo sa relationship natin sa ating Panginoon. Tama? Amen. Yun. So sige, ito po pag-aralan natin ngayon. Practice Jesus' presence and smell like Him. Sige, sabihin niyo nga po yan. Practice Jesus' presence and smell like Him. Dapat po, ang presensya ni Jesus ang nasa atin at nangangamoy Jesus po tayo. Amen po ba? Amen. Gusto po ba yung mangamoy Jesus? Siyempre. Siyempre, amen. Dito po sa 2 Corinthians 2:14, sabi po dyan, "But thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession. And through us," tayo po yun, "through us, spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere." Ano yung knowledge? Kung ano po yung nalalaman natin sa Panginoon, pag ini-spread po natin yan, kapag ibinabahagi po natin yan, nangangamoy Jesus po tayo. Amen po ba yun? Amen. Nagkakaroon po tayo ng triumphal procession because of our Lord Jesus na nasa atin. Amen po ba? Amen. Amen. So, tanungin mo yung katabi mo, nangangamoy Jesus ka ba? Nangangamoy Jesus ka ba? Amen. Amen. Introduction po natin, sabi po dyan, some people, dito sa Psalm, kasama ko kaya tayo doon sa Psalm, some people radiate peace and joy. Dapat po nakikita natin, nagra-radiate sa atin or nagsha-shine sa atin yung peace at joy na nanggagaling sa ating Panginoon. Because, sabi niyan, they spend time with Jesus. Ngayon, kung lagi po tayo nag-spend ng time sa ating Panginoon, makikita po sa buhay natin, maging sa itsura po natin, nakikita yung peace at yung joy ng ating Panginoon. Tama ba? Amen. Amen. Alam niyo po, yun po yung totoo eh. Kasi kapag po puno-puno ka ng galit, kapag po puno-puno ka ng paghihimbot, alam niyo po, kitang-kita din sa mukha po natin. Kitang-kita, wala tayong kapayapaan, nangingitim tayo. Dahil sa galit, nangingitim tayo dahil hindi maayos yung puso natin. Ang nais ni Lord, magkaroon tayo ng maayos na puso. Amen po ba yun? Amen. Kaya naman po, dapat mag-smell like Jesus tayo. Amen? Yung presence dapat ni Lord ang nararamdaman ng iba sa atin. Amen po ba yun? Amen. Yan. You don't have to strive to be holy. Yan. Hindi po natin kailangan yung gagawin ko to para ano, gagawin ko to. Yung pang nag-i-strive ka, yung pag hirap ka na ipamuhay yung salita ni Lord or ano yung ginagawa mo para lang ano. Alam mo, sabi po dyan, His presence transforms you. Ibig sabihin na if you are highly aware of the presence of God sa buhay mo, He will transform you. Mababago ka po. Mababago yung buhay mo. Magkakaroon ka po ng holy life. Amen po ba yun? Hindi po sa paggawa ng mabuti. Alam niyo po yung paggawa ng mabuti. Yan po ay ano na lang yan, yung overflow ng pag-ibig ng Panginoon na nararamdaman po natin. Dahil alam po natin kung gaano niya tayo kamahal. Amen ba yun? Amen. Sa John 15:5, sabi po dyan, lagi po ito na naririnig po natin ha. I am the vine. Sino ang vine? Ang ating Panginoon. You are the branches. Sabi niya tayo yung branches. Whoever abides. Ibig sabihin po ng abides, whoever remains in me. Whoever po nananatili sa ating Panginoon. And me and I and Him. Sabi niya, He it is that bears much fruit. For ito na, lagi nating naririnig kay Kuya Boyet, for apart from me, you can do nothing. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po yung Christian, ang ibig sabihin niya, di ba? Christ, I-A-N, kaya nagka-Christian siya, di ba? Alam niyo ba, ang ibig sabihin nun, I am nothing without Christ. Yung po sa umulihan niya, yung I-A-N, I am nothing without Christ. Wala po tayo kung wala ang Kristo sa buhay po natin. Amen ba yun? Kaya dapat po manatili tayo. Kasi sabi niyan,
whoever abides in me. Kung sino yung nananatili sa akin, mananatili ako sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. So mananatili po ba tayo sa ating Panginoon? Amen. O sige, sabihin mo sa katabi, manatili ka sa Panginoong Jesus. Manatili tayo sa paglapit ng Panginoon. Sabihin po natin sa sarili natin, apart from me, I can do nothing. Apart from Jesus, I can do nothing. Apart from Jesus, we can do nothing. Tama po? Amen. Sabi po dyan, when you abide in Jesus, His life, yung buhay ni Kristo, and fragrance, yung mabangong samyo ng ating Panginoon, flow through you. Di ba na kahit sino kausap mo, parang nagtataka sila, ano kaya ang mayroon siya? Bakit nagra-radiate yung kapayapaan sa mukha niya? Bakit ang ganda-ganda niya? Bakit nagpo-flow siya, nagsashine yung kanyang mukha? Di po ba? Alam niyo po, ang ganda po ng ganun eh, na nakikita sa iyo yung presensya ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga po, kapag po nakikipag-usap tayo, lagi po nating tatandaan na si Lord pa rin po yung pinapapulihan natin. Amen ba yun? Amen. Kaya sabi ko nga, lagi yung isipin na si Lord dapat yung nagraradiate sa buhay po natin. Yun siya, yung nakikita, nangunguna sa buhay po natin. Kasi, alam niyo po kahit ako kapag may mga problema, kapag may mga circumstances na dumadating sa buhay, hindi ka po maganda. Pati wrinkles mo na lumalabas. Kasi bakit lagi kang nakakunot, di ba? Lagi kang namumblema. And hindi po yun nais ni Lord. Kasi sabi ni Lord, give all your burdens, sabi niya sa atin, and cares to me. Dahil nagmamalasakit ako sa iyo, anak, ayaw ko na magkaroon ka ng mga wrinkles. Ayaw ko na tumanda ka. Ayaw ko na mangitim ka. Ang gusto ko, anak, gumanda ka, maganda ka, kagaya ko. Diba? Kasi we have the righteousness of our God. Diba? Di po ba? Diba ang katuwiran ni Kristo ay nasa atin po Diba? Kaya nga po boldly nakakalapit na tayo sa ating Panginoon because of our Lord Jesus Christ. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Amen. Yan. Number 1 point po natin. You carry the fragrance of Christ. Tanungin mo ngayon sa katabi mo kung kinikerry niya yung fragrance ng ating Panginoong Jesus. Diba? Do you carry yung fragrance ng Panginoong Jesus? Nasa inyo po ba? Bitbit niyo po ba yun? Caring. Amen. Carry, not carry. Sa Acts 4:13, sabi po dyan, alam niyo po kasi dito sa Acts, kino-question nila si Peter and John kasi nagbabahagi po sila ng salita ng Panginoon and very bold po yung pagsishare nila. Ngayon, sinita po sila ng mga Sanhedrin, ng mga Pharisees na bakit sila, naiinis sila, nagagalit sila kasi yung sinasabi nila yung gospel na nag-resurrect ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, nagagalit sila dahil sabi nila, yun ay maling katuruan. Ngayon, pero nung nag-share sila, marami pong nakarinig doon sa sinasabi nila. At alam niyo po ba, nakulong pa sila dahil dyan, dahil sa pagbabahagi nila ng salita ng ating Panginoon. And sabi po dyan, now when they saw the boldness, dapat ganito po tayo ka-bold mag-share ng salita ng ating Panginoon, of Peter and John, and perceived that they were uneducated. Ibig kong sabihin, hindi sila nakapag-aral. Pero yung mga Pharisees and Sadducees, mga aral po yan. Alam po nila ang Ten Commandments, alam nila ang Law of Moses, alam po nila lahat yon. Pero itong si Peter and John, nalaman nila na they are uneducated. Wala po silang aral. Common men lang po sila. Hindi po sila matataas na opisyal. Hindi rin po sila, mga lang po sila, simpleng mamamayan lang. Di po ba? They were astonished, nagulat sila doon sa boldness nila kung paano sila mag-share ng salita ng Panginoon. Tayo po ba? Bold po ba tayo magsalita or ibahagi ang salita ng ating Panginoon? Amen. Yung humina na. Amen. Sabi po dyan, alam niyo kung ano po ang nakita nila sa kanila? Alam niyo nakita nila? Ang sabi po dyan, and they recognize ng ating Panginoon. Amen? Amen. And sa Galatians 2:20, sabi po dyan, basahin nga po natin. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live.
Yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen po ba yun? Alam niyo po tayong lahat, we are crucified with Christ. Kaya nga po tayo, wala na tayo talaga dun sa sarili nating kasi sabi po dyan, nevertheless I live, yet not I. Ibig sabihin po na dapat ang nangunguna na po sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Kasi po, natanggap na po natin yung kanyang righteousness. And yun na po yung nakikita ng ating Diyos Ama. Kaya naman po nakakalapit na tayo sa Kanya boldly. Amen po ba yun? Diba? Yun po yung naging access natin when we are crucified with Christ. Amen po ba yun? At sabi dyan, I live by the faith. Hindi po sa ating pananampalataya. Ano sabi? By the faith of the Son of God. Diba? Pananampalataya ni Kristo. Yun po dapat yung nananahan sa atin, yung nagdudwell sa atin, yung pananampalataya mismo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, yan po, I am crucified with Christ. Wala na po yung dati nating mga ugali dapat, di ba? Dapat po binabago tayo ng Panginoon araw-araw po. Alam niyo po, we are in the process. Alam niyo po, yung stage po natin ngayon is in the stage of sanctification. Yung sanctification po na yan, ay yung natanggap natin ang banal na spirito. At yung banal na spirito ang siyang nagbibigay sa atin ng promptings para mabago yung mga ugali natin. Para mabago yung mga hindi magagandang ginagawa natin. Amen po ba yun? At kapag naman hindi mo napapakinggan ang banal na spirito, ibig pong sabihin niya, nag-grieve siya, nalulungkot siya. And ang tanong dyan, totoo ba na may banal na spirito ka? Tanungin mo ang sarili mo. Amen. Diba? Dapat po nananahan sa atin ang banal na spirito ng ating Panginoon. Siya po yung nagdidikta sa atin para mabago araw-araw. Sinasanctify niya po tayo to become like Jesus. Magkaroon po tayo ng Christ-like attitude. Magkaroon po tayo ng Christ-like character. Amen ba yun? Amen. Diba? Kahit na tagal-tagal na po nating Kristiyano, kung wala pa rin po tayong Christ-like attitude, may problema po talaga tayo sa ating pananampalataya, may problema tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. At higit sa lahat, sayang naman po yung buhay mo na hindi mo ipinapamuhay ang salita ng Panginoon kahit na marami ka na alam. Diba? Kasi hindi mo masasayang ang salita ni Lord. Ang sayang, ikaw. Kasi alam mo na ang katotohanan, bakit hindi mo siya kayang i-practice? Bakit hindi mo siya mai-apply sa buhay mo, di ba? Sa ating lahat. Lahat po ito ay paalala sa ating lahat. Hindi lang po ako, hindi lang po siya, hindi lang po kayo. Lahat po tayo. Yun po ang pangungusap ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Yan. Dapat po, I live by the faith of the Son of God. Hindi po by sa ating faith, kundi sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Sabi po dyan, when you spend time with Jesus, His presence changes your words, your attitudes, and even your atmosphere. When you've been with Jesus, people can sense His presence in you. Ganun po ba kayo? Amen. Mayroon po bang nagsabi na sa inyo minsan na bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam kapag ikaw kasama ko? Bakit kapag ikaw kasama ko ang saya-saya ko? Kasi Amen. bakit? Kasi nakikita yung presensya ng ating Panginoon. Tama? You carry the fragrance of our Lord Christ. Amen? Diba? Sabi po dyan, when you spend time with Jesus, His presence changes your words. Binabago ang ating pananalita. Binabago ang ating attitude. Binabago ang ating atmosphere. Tama po ba? Diba? And when you've been with Jesus, people can sense His presence in you. Dapat po, alam niyo, napakaganda po kapag ka, ay sis, bakit napakagaan ng pakiramdam ko pag ikaw kasama ko? Bakit parang at peace ako pag ikaw yung kausap ko? Bakit? Because they sense the presence of our Lord.
Jesus Christ. Amen po ba yun? Amen. Application. How do you represent Christ sa buhay po ninyo? Lahat po tayo, we are the representative. We are the ambassadors of Christ. Nire-represent po natin siya. And alam niyo po si Moses, hindi po siya nakapasok sa promised land dahil sa pag-disobey niya sa ating Panginoon. Hindi po ba? Hindi niya sinunod ang ating Panginoon. So, represent Christ wherever you go. Kahit saan ka magpunta, kahit anong ginagawa mo, dapat po, lagi mong tatandaan that you are representing our Lord Jesus Christ. Amen? And let your presence bring peace. Hindi mo kaguluhan dapat, not pressure. Di ba, hindi po dapat, ang dala-dala natin ay pressure na yung iba na i-stress na sa atin dahil sa maling pananalita natin, sa galit natin, yung ganun, di po ba? So, ang sabi po dyan, let your presence bring peace, not pressure. Ano pa? As daily, talungin nyo nga po yung sarili ninyo ngayon, will they see Jesus in me? Nakikita ba ang ating Panginoong Jesus sa buhay ko? Nakikita ba ang Panginoong Jesus sa buhay ko? Diba? Dapat yun po yung tinatanong natin daily. Kung nakikita ba ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Amen po ba yun? Amen. Kasi nais po ni Lord. Alam niyo, naka-ordain na po talaga yung ano natin sa ating Panginoon. And alam niyo po, alam niya, kapag nagkakamali tayo, wala po tayong may tatago sa Kanya. Pati laman ng puso natin, kahit yung pinakamaliit na sikreto mo, alam ng ating Panginoon. Amen? Number 2. Practice His presence daily. Diba? So, lagi niyo mong nababasa pag ako naglatagay po, laging may everyday, laging may daily, di po ba? Practice His presence daily. Pinapractice po ba natin yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin? Kanina, carry ba natin? Dala-dala ba natin yung presence ni Jesus? Ngayon naman, pinapractice ba natin yung presence ng ating Panginoon? Sabi po sa Matthew 28:20, lakasan nga po natin sa pagbasa. And behold, I am with you always to the end of the age. So, ibig sabihin, every day of our life, habang tayo ay nabubuhay, kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Good news po ba yun sa inyo? Amen. Alam niyo po, siya po yung nag-iingat. Siya po talaga yung nakahawak sa atin. Di ba? Sabi nga, hawak kita sa palm ko. At dalawa sila ng ating ng Diyos Ama at si Jesus ang nakahawak po sa atin. Kaya hindi po nila tayo bibitawan. Bakit? Kasi mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan o, I am with you always. Always, hindi sinabing sometimes, hindi sinabing pag nagkasala ka, wala na ako sa'yo. Pagka nagkamali ka, wala na ako sa'yo. Hindi. Sabi niya, I am with you always to the end of the age. Dapat po, maging good news po yan na si Lord laging nandyan para sa atin. Ano man ang sirkunstansya ng buhay mo ngayon, ano man ang pinoproblema mo, ano man ang nagpapabigat sa'yo, kasama mo ang Panginoon at ibigay mo po sa Kanya lahat kung ano man yung mga pinoproblema po natin. Yan, sa Isaiah 26:3, sino po ang gusto ng kapayapaan? Amen. Amen. Di ba nag-preach na po ako ng dati yung protect your peace. Protect your peace po talaga. Kasi kapag hindi po natin naprotektahan yung ating kapayapaan, alam niyo po, nag-i-exude, nakikita sa ating mukha. Di ba? Sige po. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ibig sabihin po, whose mind is stayed on you. Ibig sabihin na kung ang Panginoong Jesus ang laging nasa mind mo, ang laging nasa puso mo, nandyan po siya lagi para sa'yo. Ibig sabihin, nagtitiwala ka ng buong puso sa Kanya. Ibig sabihin, kasama mo siya lagi. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kasi alam niyo po, kung salita ni Lord lagi, yung nakikita natin, yung nararanasan natin, na kahit nasa factory ka, salita pa rin ni Lord yung naiisip mo, na kahit nasa train ka, na kahit nasa bus ka, salita pa rin ng Lord ang nakikita mo. Alam niyo po,
kapayapaan ko yung marireceive natin. And alam mo yung kahit nasa bus ka, Lord, ikaw manguna, Panginoon, sa lahat ng circumstances ko. Lord, manguna ka, Panginoon, sa lahat ng mga problema ko. Alam niyo po, yun po andun po, pinapractice po natin yung presence ng ating Panginoon. Amen? Yan. Peace comes when we stay aware that Jesus is always with us. So, are you aware? Highly aware that Jesus is with you always. Nakasan niyo po kasi kasama niyo. Diba? Sabi po dyan, you don't need to feel. Kasi minsan feel ko nasa akin si Lord, feel ko, gano'n. Hindi po dapat. Hindi lang feeling dapat. Dapat po, just believe He is near. Nalandyan siya lagi. Alam niyo po, dati akala ko, ang ating Panginoon ay matanda. Yun yung na-picture sa akin Tapos, nakaganyan ako lagi pag manalangin. Kasi, ang pagkakaintindi ko, ang ating Panginoon, nasa langit siya, ako nandito. So, kailangan kong tumingala kasi ang layo-layo niya. Yun yung ang pagkakaintindi ko dati. Yun pala, si Lord, kapag aware ka sa presence niya sa buhay mo, lagi siyang malapit sa'yo. Amen ba yun? Lagi siyang nandyan para bigyan ka ng kapayapaan. Kaya nga po, i-practice po natin yung presence ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Yan. Application, whisper His name throughout the day. Diba? Ito nga po, nabibless din ako kay Sis Lynn kasi lagi niya sinasabi na laging, yung ang nasa isip niya, yung salita ni Lord. Diba? Dapat ganun po tayo Sabi niya, Jesus, dapat ito lagi natin sinasabi, Jesus, ikaw yung kapayapaan ko. Jesus, ikaw yung kalakasan ko. Jesus, ikaw yung wisdom ko. Jesus, ikaw yung protection ko. Jesus, ikaw yung success ko. Dapat ganun po. Alam niyo po, pag ganun lagi, we are aware. We are highly aware ng presence ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Kaya naman po, begin your day in worship and thanksgiving. Ano man ang pinagdadaanan mo, magpasalamat ka. Ano man ang pinoproblema mo, magpasalamat ka. Mag-rejoice ka. Bakit? Kasama mo si Lord. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Amen? Amen. Next po, pangatlo. Hindi ba yan pangatlo pala? Replace worry with worship. Ayun, kasi isa po ito sa culprit kung bakit po tayo nanghihina. Dahil sa pag-aalala. Dahil sa mga anxiety issues po natin. Di ba minsan, sabi natin, nagtitiwala ko Lord sa iyo, pero nag-aalala ka. Sabi ko nga po, hindi po pwedeng magsabay yung nag-aalala ka at nagtatrust ka kay Lord. Kasi once na nag-aalala ka, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala kay Lord. Pero, kung nagtitiwala ka kay Lord, wala ka dapat pag-aalala. Amen ba yun? Amen. Focus on His presence, not your problems, di ba? Kasi kahit po isip-isipin natin yung mga problema, hindi po natin yan masosolve agad-agad. Mamumblema lang po tayo. Ano ba yun? Yung minemeditate mo yung problema, mas lalo ka pong manghihina. Di ba? Mas maganda po na i-meditate mo yung salita ni Lord at ibigay mo lahat sa Kanya. Amen ba yun? Amen. Yan. Ito yung pangatlo. Spread His fragrance everywhere you go. Ayun, yung amoy dapat ng ating Panginoong Jesus, yung dala-dala natin everywhere we go. Diba? Kahit saan tayo, kahit na saan ka magpunta, kahit sino yung kinakasalamuha mo, kahit na, kasi minsan pag nasa church tayo, maayos tayo Ang tanong, pag nasa labas ka, ano ka pag nasa labas ka? Ano ka kapag iba yung mga kasama mo. Diba? Dapat po, kung ano tayo dito sa church, kung ano tayo sa ating pamilya, ganun din po tayo sa labas. Diba? Hindi po yung may double life tayo na dito parang, yes Lord, praise God, hallelujah, ganun ka. Tapos paglabas pala, iba yung ugali. Yun po yung sinasabi na may double life. Iba ka dito at iba ka doon sa labas. Diba? Hindi po tayo dapat ganun. Amen ba yun? Amen. You spread the fragrance of our Lord Jesus Christ. Diyan po sa Matthew 5:16, sabi po dyan, let your light so shine before men. Alam mo, sabi pa niya, let your light so. Ibig sabihin po talagang magliwanag ka ng todo. Todo. Diba? Let your light so shine
before men, sa mga tao na nakakasalamuha po natin, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hindi po dapat tayo yung mapapurihan. Hindi po dapat tayo yung mag-glorify, kundi ang ating amang nasa langit. Amen po ba yun? Diba? Na kahit anong ginagawa po natin, we are doing it for the Lord para mapapurihan ang ating Panginoon. Di mo ba? Amen po ba yun? Kapag tumatayo ka po dito sa harap, dapat po, ang lagi mong sasabihin, Lord, gagawin ko to sa'yo for your glory, for your honor, Panginoon. Hindi ako, Lord God, pero ikaw ang makita sa buhay ko. Yung fragrance mo, ang maamoy ng mga kasama ko. Tama mo ba? Amen. Di ba? Ganun po dapat yung gawin natin. Sabi diyan, let your light so shine. Magliwanag ka ng todo-todo sa mga taong nakakasalamuha mo. And para makita nila yung good works na ginagawa mo, hindi to glorify yourself, but to glorify your Father in heaven. Amen? Sabi po sa Ephesians 5:2, and walk in love. Maglakad tayo na dala-dala natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. As Christ loved us, kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesus sa ating lahat and gave Himself up for us. Ano po sabi dyan? A fragrant offering and sacrifice to God. Di ba? Fragrant offering. Sino po? Ang ating Panginoong Jesus. At bakit tayo po, we are in Christ, kaya naman po, pareho ng smell dapat ni Jesus, yung fragrance niya, ang dala-dala po natin. Amen? Amen. Kaya naman, di ba kung nagpabango nga tayo, di ba, dala-dala natin yung pabango, naiiwan pa nga eh. Di ba kapag yung mamahaling pabango, yung ini-spray natin sa katawan natin, naiiwan niya. Dapat mas lalo na po ang presensya ng ating Panginoong Jesus sa atin. Amen? Amen. Sabi po dyan, everywhere you go, you can leave behind the scent of Jesus. Ito po yung sinasabi ko. Na kapag yung pabango natin, di ba, naiiwan siya, ay ang bango naman ng tao yun. Ay, ano ba yung pabango niya? Bakit kaya gano'n? Dapat po, tayo din po, ang iniiwan natin ay yung presensya ng Panginoon. Yung scent, yung amoy ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? May amoy po ba tayo na kagaya ni Kristo? Amen. Di ba? Sabi po dyan, everywhere you go, you can leave behind the scent of Jesus. Ano po yan? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mababasa po yan sa Galatians 5:22-23. Yan po ang fruit of the Holy Spirit. At kung isa-summarize po natin yan in one word, that is our Lord Jesus Christ. Amen? Dapat po dala-dala natin siya. Kasi po, pag ang dala natin ay ang ating Panginoong Jesus, kung nasa atin po yung scent niya, ibig sabihin, nasa atin ang fruit of the Holy Spirit. Amen po ba yun? Nasa atin ang love, nasa atin ang joy, nasa atin ang patience, nasa atin ang peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Dapat po, yun nakikita po sa atin. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Yun po eh. Yun yung fruit of the Holy Spirit. At ang pag sinamarize mo po yan, it's Jesus. Dapat ang nakikita sa buhay natin. Kasi dala-dala po yan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Di ba? Kaya dapat po magkaroon na po tayo ng kindness, ng goodness, ng faithfulness, yung love, yung joy, yung peace, yung patience. Dapat po binabago tayo ng ating Panginoon everyday. Dapat po pinapakinggan natin ang banal na Espiritu. Amen po ba yan? Amen. Next, application. Speak words that lift others up. Yung nakaka-lift up, yung nakaka-encourage, yung hindi nakaka-disappoint, yung hindi yung nakakapaghina ng moral po natin. Ang sabi po dyan, speak words that lift others up. Ang sabi po sa pangalawa, show kindness even when others don't. Lahat po tayo, minsan yung nakakaranas po tayo ng ganito. Na kapag dumadaan po tayo, mas lalo na po kapag provoking, yung parang gusto mo na rin sumagot, gusto mo na rin maghuramentado. Di ba? Pero, lagi pa rin po natin isipin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Amen.
Di ba? Show kindness even when others don't. Serve with joy. Your actions spread the fragrance of Jesus. Yun po, lagi natin isipin. Lagi mo tatandaan ngayon, ay, may amoy ba ako ni Kristo? Nangangamoy Kristo ba ako? Nangangamoy Jesus ba ako? Nakikita ba nila yung presence ni Lord sa akin? Lagi po natin tandaan yun. Amen po ba yun? Na kahit galit na galit ka na, lagi mo pa rin isipin na, Lord, tanggalin mo yung galit na to, Panginoon. Ikaw yung umupo sa aking puso, O God. Yun pa rin po yung dapat natin gawin. Na kahit nga gusto mo nang sumugod din, gusto mo nang lumaban, alam niyo po, i-remind niyo pa rin yung sarili niyo na magkaroon ka ng self-control, magkaroon ka ng gentleness, di ba? Pero minsan, tayo po talaga, nagiging biktima rin po na tayo dito eh. Di ba? Kasi minsan yung emotion po natin. Pero, dapat po mas pa rin maisip natin yung kabutihan, yung kagalakan na nararamdaman natin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan, conclusion. Before facing your day, yan, anong gagawin? Spray. Yung cologne. Spray yourself with, basahin po natin, with His presence. Through prayer, worship, and the Word. Amen po ba yun? Yun po dapat, bago po kayo mag-spray ng pabango nyo, dapat po mag-spray muna kayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Through prayer, through worship, and through His Word. Amen ba yun? Diba? Tapos, the more you walk with Jesus, the more you'll smell like Him. Ibig po sabihin na to, na kapag araw-araw, yung walk mo sa Panginoon, kapag lumalakad ka, siya lagi yung kasama mo. Ibig sabihin po, the more po na nagiging amoy mo ang ating Panginoong Jesus. The more po na nakikita yung presensya ng ating Panginoong Jesus sa buhay mo. Amen po ba yun? Amen. Yan. Sa 2 Corinthians 2:15, sabi po dyan, for we are the aroma. Tama po ba? Tayo, yung aroma. Sabi niya, we are the aroma of Christ to God. Because we are in Christ. Sabi po yan, among those who are being saved and among those who are perishing. So, ibig sabihin, dahil tayo po yung mga nauna na nagkaroon ng kaligtasan, nauna na nakakilala sa ating Panginoon, tayo po yung aroma of Christ to God. At yan po dapat yung nakikita sa atin ng mga binabahaginan natin ng salita ng Lord. Sabi po yan, yung mga isinisave pa lang, yung mga yung parang nagpe-perish pa lang. Dapat yun po yung nakikita. At maging pagpapala po tayo sa kanila. Ibahagi po natin yung gospel na naranasan natin. Ibahagi po natin yung presence ni Lord, yung kadakilaan, yung kagalakan na naranasan natin nung makilala natin ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Dito po sa Tagalog, mas maganda. Sabi po diyan, para kaming mabangong samyo ng insenso inihahandog ni Kristo sa Diyos. So, anong ibig sabihin na? Tayo ang hinahandog ni Kristo sa ating Diyos Ama. So, masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay mabangong samyo na inahandog ni Kristo sa ating Diyos Ama? Diba? At sabi diyan, baka masunog ka. Diba? At nalalangkap naman ng mga naliligtas, yung mga taong nasa paligid po natin, at ng mga napapahama. So, ganun po dapat. We are the aroma of our Lord Jesus, na tayo po yung inaalay niya sa ating Diyos Ama. And sa biyaya po niya, na nagagawa po natin ito, di ba? At dahil po sa banal na spirito na nananahan po sa atin, nagiging maayos po yung takbo ng buhay natin if nakikinig ka po sa Kanya. If po, di ba, na nararanasan mo lagi yung pagbulong niya sa'yo. Kasi minsan hindi po natin, kumbaga ini-i-chapera po natin ang Holy Spirit. But then, alam niyo po ba, napakahalaga ng banal na spirito. Bakit? Yan po ang seal na tayo ay ligtas na. Yan po ang garantiya na tayo ay mamamana natin ang long life. Amen po ba yan? Yung life with Jesus, yung pagka nagkaroon na po tayo na glorification. Alam niyo po, dapat ang goal po natin, yung sa final stage, na yung makasama natin ang ating Panginoong Jesus. Na ma-change tayo into our glorified bodies, na kagaya ng ating Panginoong Jesus.
Jesus. At wala na pong sakit, wala na pong problema, kundi magpupuri na lang tayo kay Lord. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo rin po bang maisama yung mga loved ones niyo? Amen. Di ba kahit naman tayo, di ba? So next, to God be all the glory. God bless you all. Sige, tapakan po natin.